Wala, nalibre si, si Bisaya. Nakita ko sila. Kapitbahay namin sa Santes at kaibigan. Ayan. Nakabenta sila ng lupa. Yaya talaga nila ako kain. Si Kuwate. At unsay ngalan ini? Putumaya. Bago ang lahat, gusto ko munang sabihin sa inyo na hindi na ako magbabanggit ng pangalan niya, ng tatay ni Shanli. At something na pangalan niya or kasi hindi ko na siya pwedeng gamitin. Ito kasi yung message niya sa akin. Actually, blinak ko na kasi siya sa mga account ko, sa WhatsApp ko lang pala siya na block. Kasi yung sa Messenger naman namin, sa Messenger, hindi naman kami nagko-communicate doon. Kaya nakaligtaan ko yun. Nakaligtaan ba yung term? Hindi ko na naisip yun na friends pa pala kami doon. Doon niya ako minessage. At nung makita ko yung message niya, nabasa ko, pagkatapos blinak ko siya doon sa mga account ko. Ngayon, kung naalala nyo dati, yung nagkasakit si Shanli, nung yung kagagaling lang niya dito sa Pilipinas, at nung after din namin magbohol, di ba nagkasakit si Shanli noon? So, yun kasi yung minessage ko siya, at saka tinawagan, hindi niya ako sinasagot, di ba? Kung naalala niyo. At ang tinawagan ko is yung tatay niya. So, nung tinawagan ko yung tatay niya, tumawag siya. Pero after no, nung sinabi ko na sa kanya na si Shanli nasa ospital na ganon, wala na, hindi na siya nakipag-contact at blinak nga niya ako din doon sa WhatsApp ng tatay at nanay niya. So ngayon, ito yung minessage niya kay Ria. Kay Ria siya nag-message kasi nung time na yon na hindi niya, yung nandoon na ako sa ospital, wala akong data noon, hindi ako tawag sa kanya. Si Ria ang pinapa-message ko sa kanya, ko yung detalye na, ayun na, sinugod ko na si Shanli sa ospital, ganun. Wala siyang reply. Nakaisip siya na si Ria ang i-message niya. Kaya gusto kong basahin sa inyo itong message niya. Do not use my name in your channel. I will complain and your channel will be taken out. You very well know that. So be very careful. Don't make me do that. This is the last time I'm telling this. I can complain against 3 videos and you will get 3 back-to-back strikes and it will be terminated. Remove the videos about me or else I will take action. It's up to you. Yun ang message niya. Alam niyo talagang ako, yung sabi ko, siya ba talaga to? Pero kung naalala nyo dati sa mga vlog ko nung nandoon pa ako sa lugar nila, nabanggit ko rin sa inyo at siya din ang may sabi noon, nasabihin ko yun sa vlog, na sila ng mga lahi, very particular sila sa reputasyon nila. So kahit na pa yan, dadalhin nila sa kamatayan, kung ano man yan, isikreto talaga nila yun. Para lang to protect their your reputation, yung family nila. Basta gusto nila yung image nila is okay sila. Okay lang naman yun kung ganun ka, 'di ba? Gusto mo yung reputation mo maganda, di gumawa ka rin ng magandang gawain na para maganda rin yung reputation mo. Pero hindi naman din natin maiwasan na may mga din talaga, yung ginagawan ka ng istorya, yung mga ganun. Ito ang reply ko sa kanya. Sabi ko, prioritizing reputation over a child welfare. Ayoko siyang i-hate. Kasi
minsan naman, naging mabuting asawa naman siya sa akin eh. At nasabi ko na yan sa inyo lahat. Pero, sa mga ginawa niya kasi ngayon, lalo na itong kay Shanley, unbelievable talaga sa kung ano siya dati sa na mga pinapakita niya sa akin na magawa niya to sa sarili niyang anak. Na alam naman niya na unstable ako financially. Pagkatapos, syempre, kung unstable ako, syempre si Shanley din maapektuhan yun. So, sabi ko talaga na alam nyo, ang pasalamat ko lang dahil may mga taong tumutulong sa akin at alam nyo yun na kung hindi dahil sa mga tulong nila, ewan ko na lang talaga, pero hindi talaga ako hinayaan ni God. At kaya sobra ang pasasalamat ko sa mga taong tumulong sa akin, especially this time. Kasi talagang sabi ko nga sa inyo, bagsak na bagsak ako. Nangyari pa 'di ba na noon na nagkataon pa na si yung panganay, si mama, si kapatid ko, lahat sila yung parang feeling ko, sabi ko na talaga, ang sama ko ba talaga? Ganito na ba ako kasama? At ganito na lang ang ginawa nila sa akin? So, alam nyo, yung mga naisip ko yung ganun. Inisip ko na lang talaga na si Jesus Christ dati, di ba? Siya nga na sobrang bait na binabato nga siya ng mga tao. Kaya sabi ko, para sino ako na mag-question ng ganun? Kaya, okay lang. Kasi nangyari naman, pero yun nga, ang sa akin lang talaga yung mga naranasan ko, as in hindi madali para sa akin na bumangon. Okay lang, kaso may Shanley ako eh, na kailangan ko talagang bumangon sa araw-araw at may Shanley ako. So yun ang nakakapagpasakit sa akin kasi syempre 'di ba, pag parang stress ka, paano ka makapag-isip kung anong yung plano, yung gagawin mo, yung ganun. Siyempre, maapektuhan din yung bata. So, pero kinaya ko yun lahat. At, siyempre, hindi ko kakayanin yun kung wala yung tulong nyo. Kaya, itong YouTube ko talaga, malaking tulong to sa akin. Dahil sa pagbasa ko lang ng mga message nyo, naaano ba ako na i-encourage, na basta namomotivate. So, sobrang laking tulong tong YouTube sa akin. Pagkatapos, ganun lang dahil sa reputasyon niya. Okay, kung alam mo naman na nag-vlog ako at alam niya naman na kahit kami dati, yung personal namin na sinishare ko yun, alam niya yun. Sobra na talaga yung pagbabago niya. As in, nag-iba na siya. Alam niyo po ba kung ano pang mga sinasabi niya sa message niya na karma ko daw si panganay ko. Pero dati, tinawagan niya pala tinawagan niya si panganay ko na kinausap niya. At sinabi niya sa akin na tinawagan niya at naiyak daw siya sa mga sagot ng panganay ko. Sabi pa nga niya, anong klaseng anak siya, na lahat nagsakripisyo ka para sa kanya, pagkatapos ito lang yung igaganti mo sa kanya, ito lang yung igaganti niya sa'yo. Mga ganun, umiiyak pa siya. Sabi pa niya sa akin na naawa siya sa akin kasi alam niya talaga na ako, ulirang ina ako, talagang ang dami kong sacrifices, alam niya talagang lahat yun. Pagkatapos ngayon, sasabihin niya na karma daw ako dahil yung ginawa ni CK sa akin ngayon. Sabi ko, grabe, ano nang nangyari sa'yo? Ngayon, naniniwala ko at na-prove ko tuloy na ang talaga, yung mga third party, nakakapagbago ng pagkatao. Maraming nag-comment sa inyo sa last na vlog ko na kung magpadala siya ng divorce, hindi ko pipirmahan.
alam nyo ano ko, naisip ko, pipirmahan ko yun. Kasi sabi ko, bigay ko na sa kanya yung freedom. Kasi sabi ko nga, ba't ko ipipilit kung ayaw niya talaga. Kung gusto niya ng pamilya, fine. Pero sa ginawa niyang to sa akin, na nag-message pa talaga siya na ito na namang channel ko, gusto niyang maano kung babanggitin ko yung pangalan niya. Hindi ako makapaniwala na naging ganito siya. Okay, fine. Kung ayaw mo na sasabihin ko yun, kasi alam mo namang nagva-vlog ako, magsuporta ka. Kasi yun lang naman talaga yung after ko din eh. Suportahan mo ang anak mo. Obligasyon mo siya. Yun, sinabi ko rin yun sa reply ko sa kanya. Sabi ko, you know what I want. Support Shanley, and then I'll shut up my mouth. Yun lang ang gusto ko sa'yo. Gawin mo yung obligasyon mo. Tungkol naman doon sa sa divorce na sinasabi nyo kung magpaperma siya, hindi ko naman sure kung ano talaga yung nila doon, yung law nila doon sa India. Pero naalala ko dati nung kininto niya sa akin tungkol sa first wife niya, nasa Kuwait daw siya noon at nagpadala siya ng may tawag noon sa nila sa relihiyon, yung sa divorce, may tawag, nakalimutan ko. Nagpadala daw siya doon at yun nga, pinapapirmahan niya doon sa first wife niya. Sila naman noon nagpakasal sa lugar nila. Kami noon nagpakasal sa Kuwait. So hindi ko alam kasi itong sa akin, yung kasal namin sa Kuwait, nireport ko pa to dito. Nagpunta pa ako doon sa PSA, report of marriage, at saka report sa birth certificate din ni Shanley. So hindi ko alam kung kasi kung hindi ko ni-report 'yon, parang walang record na married ako, parang ganun yata. So hindi ko alam kung siya doon meron ding ganun sa lugar nila. Hindi ko alam na yung tamang proseso na kagaya dito sa Pilipinas. Pero yung yung visa ko doon is lifetime. Meron ako noon. So yung pangalan ko nakasulat sa passport niya as wife. Sa likod ng passport, may kasi doon name of spouse, yung ganon. So nakasulat 'yon. Hindi ko alam kung lugar nila married, ni-report niya din yon, kung ganun din ba. So, ngayon, dahil sa ginawa niya sa akin, na ganito nga, iniipit niya ako, hindi talaga na ako pipirma. Kung meron mang ganun. Pero sa palagay ko, wala kasi kung magbatigas siya, grabe. Diba nabanggit ko nga sa inyo na palaganti akong tao. Pero alam nyo sa ngayon na siguro dahil may edad na ako, alam nyo, yung paghihiganti, wala talagang magandang maidudulot yan. Hindi na natin kailangan maghiganti. Kasi, babalik talaga sa atin kung ano yung mga ginagawa natin. Good or bad, it will come back to us. Naniwala ako doon. Kaya, para sa akin, hayaan ko na siya kung anong gustong buhay niya sa buhay niya, at ako mag-focus na lang ako kay Shanley. Hay nako. Nyo dati na sabi ko nga na ang kanta ko sa kanya is kung maibabalik ko lang ang dati mong pagmamahal. Yun? Hindi ko na yung lyrics. Ganun ang kanta ko sa kanya noon. Nanghinayang talaga ako sa kanya. Pero ngayon,
hindi siya kapanghinayang talaga. At all. Ngayon, ito na yung kanta ko sa kanya. Hindi ko na kailangan umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo ngayon ay naglaho na. Huwag na nating sabi ko sa sarili ko, huwag nang masyadong seryosohin yung mga bagay-bagay at minsan lang tayo sa buhay na to. Kaya normal naman kasi hindi naman matatawag na life kung walang problema, 'di ba? So dapat alam natin paano dalhin. Tama kayo sa mga comment nyo. Go lang, Bisaya. Kaya ako, wala talaga akong sawang magpapasalamat sa inyo sa support nyo sa amin. Maraming salamat sa suporta nyo sa amin. From my heart, from the bottom of my heart, I love you all. God bless. Mwah!